Uy, kamusta? Welcome sa mabilisang explainer natin ngayon kung saan hihimayin natin ang isang topic na siguradong makaka-relate ang marami, ang pag-intindi sa pickleball. At specifically, magkakaroon tayo ng crash course sa sikat na two-bounce rule. Kahit bago ka pa lang sa sport na to, o kahit medyo matagal-tagal na rin, alam nating lahat na may mga rules talaga na medyo, nakakalito. Kaya ngayon, lilinawin natin ang pinaka-tricky na rule para sa mga beginners para makapaglaro ka ng tama at walang kaba. Aminin mo, nangyari na to sa'yo. Nag-serve ang partner mo, medyo mabagal yung balik ng kalaban kaya lumutang yung bola malapit sa net. Tumakbo ka doon, excited, ready na ready ka na para sa isang perpektong smash. Pumalo ka, tapos bigla na lang may sisigaw ng fault. Sobrang nakakadismaya, di ba? Kung nangyari na to sa'yo, naku, huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Isa to sa pinaka-classic na pagkakamali nating mga players. Kasi nga naman, natural instinct natin na umatake agad kapag may chance. Section 1. Pagsisimula ng laro. Okay, bago tayo ma-stress sa mga fault na yan, let's step back a bit at tingnan kung paano ba talaga nagsisimula ang isang puntos sa pickleball. Mahalaga kasi mag-gets natin to dahil dito mag-uumpisa yung mga susunod nating pag-uusapan. Unang-una, kailangan nating i-define kung ano ba talaga ang fault. Basically, ang fault ay anumang aksyon na nagpapahinto sa laro kasi may rule na nalabag. Simple as that. Kapag yung receiving team ang nagkamali, boom, puntos yun para sa serving team. Pero kung ang serving team naman ang pumalpak, mawawala sa kanila yung serve, ang tawag doon ay side out. Para mas ma-imagine natin ang simula ng rally, i-visualize natin yung tamang pag-serve. Ganito yan. Kapag pumalo ka, kailangan cross-court o diagonal papunta sa kabilang kahon. Dapat yung kontak ng bola nasa ibabaw ng baywang mo at yung braso mo gumagalaw pa itas, parang upward arc. At heto ang pinakamahalaga, isang beses mo lang pwedeng subukan to. Literal na no second chances. Kapag nagkamali ka, turn na agad ng kalaban. Section 2. Ang pagpapaliwanag sa two-bounce rule. Alright, pumunta na tayo sa main event natin. Pag-uusapan na natin yung mismong rule na madalas sumisira sa diskarte ng mga novices pagkatapos ng serve na yon. Ito yung rule na kailangan mo talagang itatu sa muscle memory mo. Bago natin himayin yung rule na yon, kailangan mo munang maging pamilyar sa salitang volley. Sa pickleball, ang volley ay yung pagpalo mo sa bola habang nasa ere pa ito, bago pa man ito tumalbog sa lupa. Aminin natin, ang sarap sa feeling ng isang solidong volley, di ba? Pero ang catch, kailangan mong malaman kung kailan mo ito legal na pwedeng gawin. So heto na ang pinakapuso ng tinatawag nating two-bounce rule. Pakinggan nyo to ng mabuti. Ang parehong receiving team at ang serving team ay dapat munang hayaang tumalbog ang bola ng tig-isang beses bago sila makapalo ng volley. In short, bawal na bawal umatake at mag-smash sa ere right after ng serve. Kailangan mo munang magpasensya. Section 3. Ang patakaran sa aktwal na laro. Alam ko madaling sabihin pero minsan kalaban talaga natin ang instinct natin na umatake. Kaya para mas crystal clear, i-breakdown natin to step by step kung paano siya nangyayari sa mismong court. Sundan natin yung literal na paglipad ng bola ha. Step 1. Yung serve mo kailangan tumalbog sa kabilang court. Yan ang bounce 1. Step 2. Yung ibabalik na tira ng kalaban o yung return, dapat namang tumalbog sa court ninyo. Yan ang bounce 2. Kapag nangyari na yung dalawang talbog na yon, papasok na tayo sa step 3. Bukas na ang rally, game na. Pwede ka nang pumalo gamit ang ground strokes o kaya tumakbo sa net para mag-volley. Section 4. Two bounce, laban sa double bounce. Now, etong talagang interesting part. Lilinawin natin yung pinakamalaking confusion pagdating sa terms sa larong to. Kasi promise, kahit yung mga matatagal na naglalaro ay madalas pa ring nagkakamali rito. Kailangan talaga nating paghiwalayin itong dalawa. Yung two-bounce rule, ito ay ginagamit lamang para sa unang dalawang tira sa pag-umpisa ng rally. Once na natapos na yung dalawang talbog na yon, wala na. Tapos na ang rule na to. On the flip side, yung double bounce rule naman, ibang-iba siya. Applicable ito sa bawat tira sa buong tagal ng laro. Para hindi na kayo malito, isipin nyo na lang to. Kapag ang bola ay tumalbog ng 2 beses sa inyong gilid ng net bago nyo pa man ito mapalo, well, yun ang double bounce. At laging tandaan, ang double bounce ay automatic na fault at dead ball. Tapos agad ang point. Section 5, bakit ito ginawa? Ngayon, baka napapaisip ka, bakit ba kasi may ganitong kakirky at kakaibang limitasyon na two-bounce rule sa umpisa ng laro? Parang dagdag pahirap lang, di ba?
Pero believe it or not, may napakagandang strategy at layunin sa likod niyan. Kung babalikan natin yung history, ipinatupad to ng mga mismong inventors ng pickleball na sina Joel Pritchard at Bill Bell way back in 1965. Bakit? Kasi gusto nilang sadyang pantayin yung laban para sa lahat, bata man o matanda. Ayaw nilang may isang player na sobrang lakas at bilis na madodomina agad yung laro gamit lang ang kanyang serve. Ito yung magic ng rule na to. By taking away the advantage ng nag-serve, binabago nito ang buong diskarte ng laro. Hindi na pwedeng mag-serve tapos tatakbo agad sa net para mag-smash. Dahil doon, nabibigyan ng chance yung return team na makapwesto ng mas maaga. Napipilitan tuloy yung serving team na manatili muna sa likod, mag-isip at gumamit ng mga mas technical na tira tulad ng drop shots o lobs para sa third shot nila. Para makasiguro na hinding-hindi mo ito makakalimutan, lalo na kapag intense na ang laban, ulit-ulitin mo lang itong catchy na mantra mula sa pickleball writer na si Brandon Mackey. Sabi niya, bounce, bounce, battle. Pag serve mo, hintayin ang unang talbog, yun yung bounce. Hintayin ang pangalawang talbog pagbalik, isa pang bounce. At saka pa lang kayo lumaban at umatake. Battle! So bago natin tapusin itong ating explainer, gusto kong iwan sa inyo ang thought na to. Ngayong na-master mo na ng buong-buo ang patakarang ito at naiintindihan mo na kung paano nito dinidikta ang simula ng laro, paano mo gagamitin ang rule na to para maisahan ang mga kalaban mo sa susunod na pagtapak mo sa court. Remember, ang two-bounce rule ay hindi lang basta limitasyon, ito mismo yung foundation para makapag-isip ka ng magandang strategy para sa third shot mo. Hanggang sa muli at good luck sa laro!